Okay, mga kasama sa ministeryo, mga kapatid, welcome sa ating pag-aaral. Ngayon, susuriin natin ang isa sa pinakamapangyarihang kabanata sa buong Ebanghelyo ni Juan. Ito yung kabanata kung saan ang pagdedeklara ni Kristo ng kanyang pagkadiyos ay naging dahilan para, literal na dumampat ng bato ang mga kausap niya. Simulan natin dito sa naging reaksyon. Kasi, hindi to simpleng hindi pagkakaunawaan. Ang naging tugon sa mga salita ni Jesus ay napakatindi. Isang akusasyon ng blasphemy, ng pamumusong na ang parusa ay kamatayan. Ganyang kabigat, ganyang kaseryoso ang usapan natin. Ang mga pahayag ni Kristo ay sobrang linaw na ang mga nakarinig sa kanya ay handang pumatay dahil dito. So, ito ang magiging daloy ng pag-aaral natin. Unang-una, sisilipin natin mismo yung mga Christological claims sa John 10. Tapos, titingnan natin kung paano nito direktang hinahamon ang ilang nakasanayan sa ating kultura. At syempre, ang pinaka-importante, paano natin ito isasabuhay sa ating pagpapastor. Okay, yung setting ng John chapter 10, si Jesus ay nasa gitna ng konfrontasyon, kaharap niya ang mga Pariseo. At dito, sa gitna ng tensyon, binitawan niya ang mga salitang ako, o sa orihinal na Griego, ego eimia. Alam nyo, hindi ito simpleng pagpapakilala. Para sa mga Judyong nakikinig, ito ay isang direktang pag-angkin sa banal na pangalan ng Diyos na YHWH mula sa Lumang Tipan. Napakabigat na pahayag. At ang una sa dalawang dakilang ego eimi statement sa chapter na ito ay, Ako ang pintuan. Ang tema, exclusive access, exclusive daan, isa lang, walang iba. Sa pamamagitan ko. Hindi sa pamamagitan namin, kundi sa pamamagitan ko. Iisang daan lang. At ano ang resulta? Una, kaligtasan. Pangalawa, hindi lang kaligtasan kundi kompletong probisyon, makakatagpo ng pastulan. Ito yung larawan ng kasiguraduhan, ng kalayaan, at ng kasaganaan na tanging kay Kristo lang at sa Kanya lang matatagpuan. At dito, mga kapatid, nakikita natin ang mismong pundasyon ng doktrina ng Reformasyon, Solus Christo. Si Kristo lamang. Ang pagiging pintuan ni Jesus ay hindi lang isang magandang analogy, ito ang teolohiya ng kaligtasan. Siya at siya lamang ang nag-iisang punto ng paglapit sa Ama. Period. Ngayon, dito napapasok yung hamon sa atin. Bilang mga manggagawa sa Pilipinas, kailangan nating ilapat ang katotohanan ito sa sarili nating bakuran. Paano ba direktang binabangga ang doktrinang iisang pintuan ang ilang malalim na nakaugat na kasanayan sa ating kulturang Pilipino? Tingnan nyo ang pagkakaiba. Sa kaliwa, napakaklaro ng sinasabi ng salita ng Diyos. Isang pintuan lang, pero sa kanan, andiyan yung ating cultural reality. Maraming ibang pintuan, may mga patron saints, may Marian devotion, o minsan, kahit yung padrino system na nadadala natin sa ating pananampalataya. Alam nyo, kahit pasabihin nating maganda ang intensyon, ang mga ito ay nagiging mga magnanakaw na umaakyat sa ibang paraan at sa huli, ninanakaw nila ang kaluwalhatian na para lang kay Kristo. Kaya naman, ang hamon sa ating mga pulpito ay ito. May tungkulin tayong buong tapang na ipangaral ang Solus Christus, na si Kristo ay hindi lang isang daan sa napakaraming daan, kundi siya ang tanging daan. Exclusive at higit sa lahat, sufficient. Sapat na sapat. Walang kulang at walang kailangang idagdag. Okay. Mula sa pagiging tanging daan, ipinakilala naman ngayon ni Jesus ang kanyang sarili bilang ang mabuting pastol. At kung kanina ang tema ay exclusivity, dito naman ang tema ay ang kanyang mapagsakrisyong otoridad. Pansinin niyo ang koneksyon, hindi lang siya ang daan. Siya rin mismo ang nag-alay ng sarili para makadaan ng mga tupa. At itong pagdaalay ng buhay, hindi ito aksidente. Isa itong kusang loob na sakripisyo na tanda ng kanyang pag-ibig at ng kanyang pamumuno. Napakahalaga nito, mga kapatid, hindi biktima si Jesus. Ang kamatayan niya sa krus ay hindi isang pagkatalo. Hawak niya ang buong sitwasyon. Ipinapakita nito ang kanyang ganap na soberanya, maging sa sarili niyang buhay at kamatayan. At ito yung pasabog. May kapangyarihan akong bawiin itong muli. Isang napakalinaw na pagtukoy sa kanyang muling pagkabuhay. Ibig sabihin, mayroon siyang banal na kapangyarihan laban sa kamatayan mismo. Ito ang selyo ng kanyang tagumpay. Hindi siya nanatili sa libingan. At ang teolohikal na puso sa likod nito ay ang doktrina ng substitutionary atonement, ang pastol na nagalay ng buhay para sa mga tupa.
Ibig sabihin, kinuha niya ang parusang para sa atin. Siya ang naging kahalili natin. Ito ang puso at kaluluwa ng Ebanghelyo. Muli, ilapat natin sa ating konteksto, paano itinatama ng doktrina ng buhay at matagumpay na mabuting pastol ang ilang mga imahe at kasanayan na laganap sa ating kultura, lalo na tuwing mahal na araw. Ang laki ng pagkaiba, di ba? Sa kaliwa, ang pastol na buhay, tapos na ang gawain, panalo na. Sa kanan, pamilyar tayo sa imahe ng Santo Entierro, ang patay na Kristo. At anong nangyayari? Kapag ang focus natin ay nasa isang patay o palaging nagdurusang tagapagligtas, ang resulta ay umaasa tayo sa sarili nating gawa, tulad ng pagpipinitensya para punan yung kulang. Pero ang mabuting pastol ay buhay. Ang kanyang gawain ay tapos na, ganap na. So bilang mga pastol sa ilalim ng mabuting pastol, ito ang misyon natin. Ang akayin ng ating sugatang kawan palayo sa pag-asa sa kanilang mga gawa at patungo sa ganap na kasiguraduhan sa kapahingahan na dulot ng tapos at matagumpay na gawa ni Kristo sa krus. At ngayon narating natin ang pinakakasukdulan ng teolohiya sa buong kabanata. Mula sa pagiging pintuan at pastol, ginawa ni Jesus ang kanyang pinakadirekta at pinakamatapang na pag-angkin ng kanyang pagka-Diyos. Yan. Simple, maikli, walang paligoy-ligoy. Hindi niya sinabing, pareho kami ng layunin ng Ama o magkaisa kami ng Ama. Ang sinabi niya ay, ako at ang Ama ay iisa. Sa Griego, ito ay pagkakaisa sa mismong nature, sa mismong essence. Ito na ang pinakamalinaw na deklarasyon ng kanyang pagka-Diyos. At para patunayan na hindi ito maling interpretasyon, tingnan nyo ang reaksyon nila. Agad-agad, dumampot na naman sila ng mga bato. Naintindihan nila ng eksakto ang sinasabi niya. Sa pandinig nila, ito ang pinakamabigat na kasalanan. Kaya walang lugar para sabihing si Jesus ay isang mabuting guro lamang. Hindi. Sa isip ng mga nakarinig sa kanya, siya ay Diyos o isang mamumusong. Walang gitna. Kaya iiwan ko sa inyo ang tanong na ito mga kapwa kong manggagawa. Isang tanong para sa ating pagninilay. Sa ating pagtuturo, dinadalo ba talaga natin ang ating kawan sa iisang tunay na pintuan? O baka may mga maliliit na gate tayong binubuksan sa gilid? At itinuturo ba natin sila sa iisang tunay na pastol? Yung pastol na ang gawain ay tapos na, bayad na, at sapat na? Naway ang katotohanan ng Juan Kabanata 10 ay magbigay sa atin ng panibagong linaw at tapang sa ating mga ministeryo. Pagpalain po tayo ng Diyos.